Kung ang aso mo ay nagpapatsute sa iyo, hindi ka nag-iisa. Libu-libong taon nang may koneksyon ang tawat aso. Sa bawat ngiti at buntot na kumakawag, may malalim na kasaysayan na bumabalot sa ating samahan. Ang ugnayang ito ay hindi basta-basta nabuo. Ito ay resulta ng mahabang paglalakbay ng tao at hayop, magkasama sa pagharap sa mundo. Alamin natin kung paano ito nagsimula. Isang kwento ng pagtitiwala, pagbabago at pagkakaibigan na tumawid sa panahon. Isipin mo ang mundo bago pa magkaroon ng tali, pagkain ng aso, o kahit ang salitang alaga. Isang daigdig na puno ng panganib at hiwaga, kung saan ang bawat araw ay pakikibaka para mabuhay. Libu-libong taon na ang nakalipas, ang mga tao ay gumagala sa kagubatan, nangangaso at nangangalap, nagsikap lang mabuhay. Sa bawat gabi, nagtipon sila sa paligid ng apoy, nagbabahagi ng pagkain at kwento, habang ang dilim ay puno ng mga lihim at panganib. Ang mga lobo, mabangis at matalino, ay nagmamasid mula sa dilim. Tahimik silang naglalakad sa paligid, palaging handang manghuli o maghanap ng pagkain. Ngunit pagkatapos may kamanghamanghang nangyari. Sa gitna ng takot at pag-iingat, may mga lobo na nagpakita ng kakaibang ugali. Hindi sila agad umatake. Pagkus ay nagpakita ng paghusisa. Unti-unti, ang ilang lobo na medyo hindi nagaanong mahiyain ay nagsimulang lumapit sa mga kampo ng tao para sa mga tira-tirang pagkain. Sa simula, may kaba at pagdududa, ngunit kalaunan, natutunan nilang magtiwala sa isa't isa. Napansin ng mga tao na nakakatulong ang mga lobo, binabalaan sila sa panganib at tumutulong sa pangangaso, kaya sinimulan nilang tanggapin ang mga ito. Ang dating takot ay napalitan ng pag-asa at pakinabang, at dito nagsimula ang isang kakaibang samahan. Sa paglipas ng mga henerasyon, ang mga palakaibigang lobo na ito ay nagbago, unti-unti, naging mas maamo at mas tapat. Ang kanilang anyo at ugali ay dahan-dahang nag-iba, hanggang sa hindi na sila may kakaila bilang mga kaibigan ng tao. Ang mga naunang proto-aso na ito ay nanatiling malapit, ipinagpalit ang kanilang mailap na pamumuhay para sa mainit na apoy at kasama ng tao. Sa bawat gabi, sila ay natutulog sa tabi ng mga tao, nagbibigay ng init at seguridad. Bilang kapalit, nakahanap ang mga tao ng mga kasama, tagapagtanggol at maging pamilya. Ang dating magkaibang mundo ng tao at lobo ay naging isa, pinagbuklod ng tiwala at pangangailangan. Sa paglipas ng mga siglo, pinalaki ng mga tao ang mga aso para sa iba't ibang trabaho, mula sa pagbabantay ng mga tupa, pangangaso ng mababangis na hayop, hanggang sa pagbabantay ng tahanan at pagtulong sa mga gawain. Mga pastol, mga ngaso, tagapagbantay, at marami pang iba. Ang bawat lahi ay may sariling kwento at layunin, o para lang sa yakap. Sa paglipas ng panahon, natutunan din ng mga tao na ang mga aso ay hindi lang kasangkapan, kundi tunay na kaibigan at bahagi ng pamilya. Break time, 0.5 Fes. Ngayon, mula sa maliliit na Chihuahua hanggang sa malalaking St. Bernard, bawat aso ay may bahagi sa sinaunang koneksyon na iyon sa atin. Ang bawat lahi, kulay at laki ay sumasalamin sa mahabang kasaysayan ng ating pagsasama. Pinapaalala nila sa atin na ang pagkakaibigan ay literal na makapagpabago ng mundo. Sa bawat lakad, laro at yakap, muling nabubuhay ang kwento ng ating pinagmulan. Kaya sa susunod na iugayway ng aso mong buntot nito, tandaan, tinitingnan mo ang libu-libong taon ng kasaysayan, mismo sa mata ng iyong matalik na kaibigan. Ang bawat tingin, bawat halik, ay paalala ng matibay na ugnayan ng tawat aso? Hindi ba't kamangha-mangha yun? Sa dulo ng lahat, ang kwento ng aso at tao ay kwento rin ng pag-asa, pagtitiwala, at walang hanggang pagkaibigan.